Karanasan ko po ito noong ako ilasanggero pa. Dahil kasi dito, nagbago ang buhay ko. Kung dati araw-araw ako nagiinom, wala pong namangyari ito, talagang pinangako ko sa sarili ko na kailanman hindi na ako magiinom. Bago yan, magpapakilala po muna ako. Ako po si Miko. Pamilyadong tao na po sa kasalukuyan at ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari taong 2011 sa Lucban, Quezon. Kagaya ng sabi ko, dakilang lasinggero po ako noong mga panahon na yan. Palibasa, may trabaho na po ako niyan. May sarili na akong pera, kaya walang magawa ang nanay at tatay ko. Nagbibigay din naman kasi ako sa kanila. Ang paalala lang nila sa akin, palaging magtitira ng pang-uwi. Isang araw po noon, kauuwi ko lang po galing trabaho. Nang salubungin ako ng mga kaibigan ko. Si Natnat, pati si Tupe. Oy Miko, inuman tayo. Nakabili na kami ng long neck oh. Ano? Tara, saglit lang. Magbibihis lang ako ah. Hintayin niyo ako. Sige. Madali naman akong umuwi ng bahay. Nakasalubong ko pa nga ang nanay at tatay ko. Oh, kauwi mo lang? Bakit para nagmamadali ka? Nay, inom lang kami dyan. Kauwi mo lang alang, kaalis ka na naman. Isang linggo na akong hindi nakakainom na busy sa trabaho. Magbigyan nyo na. Sige, basta't kumain ka muna. Hindi na, Nay. Bibili na lang kami na makakain doon. Hindi maganda yan. Kakain ka dapat. Hindi na, Nay. Basta doon na lang po ako kakain. Siguraduhin mong kakain ka ha. Promise, Nay. Kakain po ako doon. Bibili na lang po ako. Sige, umuwi ka ng maaga. May pasok ka bukas. Wala po, Nay. Sabado po, di ba? Wala akong pasok pag Sabado tsaka Linggo. Nagbago kasi ang schedule mo. Dati, Tuesday pati Wednesday. Yun nga ho, Nay. Mas okay na yan para weekends. Sige, Nay. Mamaya na lang po. Kumain na po kayo dyan. Sige, iho. Mag-iingat ka. Matapos makapagbihis, sumama na kaagad ako sa mga tropa ko. Si Natnat po at si Tupe, kababata ko po yan. May mga trabaho din po yan at masisipag din pumasok. Pero masisipag din pong mag-inom yan. Bitbit ang long neck na nabili nila. Diretso na nga kami papunta doon sa tambayan namin. Sa tindahan ni Aling Loleng. Pumeso sa mga upuan, latag ng alak. At order ka agad ng mga turo-turo doon kay Aling Loleng. Siyempre, bumili na rin ako ng kanin. Kailangan sumunod sa magulang para hindi magkaroon ng sakit. Tsaka pangit din kasi mag-inom kapag walang laman yung tiyan. Mapdi yan. Alam yan ng mga mag-aalak. So, nagsimula na po mag-inuman yung dalawa. Habang ako, tsumibog-tsibog muna. Kwentuhan, hanggang sa maya-maya at maatunawan, nagsimula na rin po akong uminom. Nagpatagay na ako sa mga loko-loko. 7:00 po ng gabi, naubos na po namin yung long neck. Ang balak ng dalawa, isang long neck pa. Pero ang sabi ko, beer naman ka ako. Sagot ko na yung isang case na hindi na po tinutulan ng dalawa. Inuman lang kami ng inuman. Masaya. Nagpaluto rin kami ng pulutan doon kay Aling Loleng. Fishball, turo-turo, ihaw-ihaw. Hanggang sa ang isang case, nasundan pa po ng isa. Malalakas kami sa alak, kaya walang maoy sa amin. Walang kaagad na lalasing. Pagsapit po ng 10:00, meron pa kami natitirang 3 bote ng beer noon. Ang kaso, sarado na po ang tindahan ni Aling Loleng. Nananakam na kami sa pulutan noon. Tinatamad na kaming lumabas. Yung mga bilihan kasi na convenience store, doon pa po sa labasan namin. At yung kay Aling Loleng na po talaga yung pinaka-available. Ang balak namin noon, magta-tricycle na lang kami papunta doon. May mga motor naman kami pero may mga amats na. Baka mamaya, 2 na lang kami makabalik. Ngunit tatayo pa lang sana kami nang biglang may lumapit sa aming isang batang lalaki. Palagay ko, mga 10 taong gulang siya. Pagkita ko,
meron po siyang daladalang basket. Kuya, gusto niyo pulutan? Marami ako rito. Bili kayo sa akin. Nagkatinginan kaming tatlo. Pinalapit pa ng husto ang bata. Tinignan namin yung basket niya. At oo nga, mga lutong ulam. Aba, ang daming ulam na to, boy ah. Saan mo to tinitinda? Sa karinderya po yan eh. Mga sobrang ulam po nung hapunan. Pinabebenta po sa akin ng may-ari para may mapagkakitaan naman po ako tsaka para hindi naman daw masira yan. Bago pa po yan, kuya. Mainit-init pa. Totoo nga ang sinabi ng bata. Dahil bawat hawak ko sa mga nakaplastik po na ulam, talagang mainit-init pa. Yung iba nga mapapaso ka. At napakarami pong ulam doon. Kaldereta, menudo, sisig, bopis, at kung ano-ano pa. Natuwa naman kami magkakaibigan. Saktong-sakto, hindi na namin kailangan pang lumabas. Yung 4 nga na nasabi kong ulam na iyon, binili po namin doon sa batang yun. At dahil natuwa pa nga kami doon sa batang yun, binigyan pa namin siya ng 100. Laking menos sa hassle. Matapos po mabayaran ng bata, agad na rin po itong umalis. Todo pasalamat nga siya. Pero ang pinaka-weirdo po doon yung huling tingin niya sa akin. Kakaiba kasi ang ngiti niya. Yung para bang may masamang binabalak. Ngunit ganun pa man, baka kako, lasing lang ako. Naduling. Agad-agad, hinain na po namin yung 4 na putahing yun. Ang sarap, umuusok-usok pa nga. Kanya-kanya kaming kuha ng pulutan. Ang sarap. Alam niyo po yung luto sa pistahan, ganoon na ganoon. Sulit na sulit kako. Ang pinaka-paborito ko nga doon, yung bopis. Paborito ko kasi talaga yon. Nagpatuloy po ang inuman naming 3. Yung huling 3 bote na iyon, talagang tumagal. Diyan na kasi talaga tumatama ang alak sa amin. Nang ikahuling bote na po namin, naubos na rin po namin yung pulutan. Sa pagkakataon na po na yon, medyo ayoko na. Nakakaramdam kasi ako ng kakaiba sa aking sikmura. Para bang kumukulo. Para kakong gumagalaw. Kako, baka hindi na kaya. Baka kako masusuka na ako. Yun ang tumatakbo sa isipan ko. Pero ang pinagtaka ko, sinatnat po si Tope, napapahawak na rin po sa kanilang mga sikmura. Pre, ang sakit ng tiyan ko. Ba't ganun? Ikaw rin? Ako rin eh. Ako rin pre. Parehas tayong 3. Parang may gumagalaw sa tiyan ko. Parang may mga gumagapang. Ewan ko, basta ang sakit. Hindi po nagtagal. Laking gulat na lang po namin nang sabay-sabay kaming nagsisukahan. At ang sinuka po namin, iimpis yung mga kinain at ininom namin. Laking gulat na lang po namin at takot ng mga uod po na buhay. Alam niyo po yung mga malalaking linta. Ganoon po. Sa sobrang takot at pandidiringa namin, suka pa kami ng suka. Pinaghalo-halo na po yun. Uod, mga kinain namin, mga alak. Hindi kami makapaniwala. Papaano magkakauod doon sa mga kinain namin? Alam naman namin lahat ng yun. Safe, malinis. Tsaka imposible naman. Napakarami at napakalalaki po ng mga uod na iyon para makain namin. At para bigla na lang pong mabuhay doon sa tiyan namin ng ganun-ganun lang. Sa sigawan nga po naming 3, si Aling Loling napalabas po ng kanyang bahay at tindahan at miski siya, kinagulat din po ang nangyari. Pumasok po siya ulit sa loob niya at maya-maya lang lumabas po siya at may hawak na pong tig-1 baso na kung tama ako, parang kalamansi juice. Inumin niyo yan. Makakatulong sa inyo yan. Ininom po namin yung kalamansi juice at agad-agad muli pong kumulo ang aming tiyan at muli pong nagsuka. Naglabasan ulit ang napakaraming mga uod at pagkalabas po ng mga yun, hindi na po kami nakaramdam ng kakaiba sa aming tiyan. Nawala nga rin po yung amats ng alak namin. Mga otoy,
Ano bang ininom nyo o kinain nyo? Eh di yung alak lang po na binili namin sa inyo. Eh kinain. May nagdala po dito na ulam eh. Bata. Mukhang may galit sa inyong tao. Inom kasi kayo ng inom at ang iingay ninyo. Muntik na kayong yanggawin. Yanggaw po. Aaswangin kayo o gagawin kayong aswang. Mabuti pa, umuwi na kayo sa inyo. Uminom pa kayo ng maraming kalamansi juice para malinis ang sistema nyo sa yanggaw. Karipas po kaming takbong tatlo sa kanya-kanya naming bahay. Pagka-uwi ko nga, kinuwento ko sa nani at tatay ko ang nangyari. Eh di syempre, sermon ako. Talagang natroma ako nun. Ikaw ba naman, magsuka ng napakaraming uod at base pa doon sa kwento ni Aling Loling. Kagagawan daw yon ng aswang. Mula po nun, hindi na po talaga ako nag-iinom. Siguro wine or shot lang. Pero yung talagang laklak, ekis na sa akin yan. Dalang-dala na ako. Never in my life naiinom na ako ulit ng ganoong klase. Takot na akong mayanggaw. Gusto ko pang mabuhay para sa asawa at mga anak ko.